kanila family. Alright, so ngayong oras na to, tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. Ito po ang pinakamahalaga kung bakit tayo nandito. Kainin natin ng masustansya, mainam, lunukin mo, kapatid, ang Word of God. No, hindi lang basta pinakinggan, lalabas sa kabila. Lunukin mo, ito'y mas masarap pa sa tanghali ang kinain mo. Alright? So ngayong hapon pong ito, tayong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magbigay ng respeto at galang sa mangungusap sa atin ngayong oras na to. Wala pong iba, our senior pastor, our Reverend Blen Ramos. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming pong salamat. Ayan, praise God. Bago po tayo dumako sa Word of God, because today we're going to start a new series. At ito po ay may kinalaman sa ating pong 12-year anniversary ng ating church. Malapit na po ang ating anibersaryo. Kaya po, abangan nyo po, this month ay magkakaroon po tayo ng a week of prayer and fasting. Amen. Sapagkat lagi ho tayong bago mang gumawa o anumang bagay na ating pagdidesisyonan, tayo po'y sama-samang nananalangin at nag-aayuno. At gusto ko na rin pong i-take ang opportunity na ito, bagamat mamaya ay ating po silang babatiin, pero ngayon pa lamang gusto ko na pong batiin ang lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Araw nyo po ito. Amen. Kami ay sumasaludo sa inyong kagitingan, sa inyong kasipagan na sa puso nyo po para sa inyong mga pamilya. At ako po bilang asawa ay akin din pong binabati ang aking baby, ang aking mami, no, ng Happy Mother's Day. Actually po, sa hindi po nakakaalam, this Wednesday ay amin pong 11th year anniversary ng wedding. Wedding anniversary po namin sa Wednesday. At salamat kay Lord sa loob ng, actually 21 years ho kami magkasama. At as boyfriend, girlfriend, and then mag-asawa ho kami for 21 years. Kami ay talagang pinagpapala at sinamahan ng Panginoon. No? Anniversary po namin, anniversary ng inyong mga pastor kasi sa ibang church. Biro lang, biro lang. Dako po tayo ngayon sa Word of God. Sino ang excited? Magsabi ng Amen. Galatians chapter 6, verse 17, in Amplified Version. Galatians 6:17. From now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle and the absolute truth of the gospel. For I bear on my body the branding marks of Jesus, the wounds, scars, and other outward evidence of persecutions. This testify to His ownership of me. Pwede bang sabay-sabay natin basahin yung naka-bold letter dyan na naka-italic, ready, 1, 2, 3, go. Branding marks of Jesus. Ang ating pong new series ngayong linggong ito at mga darating na linggo, we're going to talk about branding. Okay, branding. Sabay-sabay natin sabihin, branding. Tayo lahat ay sandaling yumuko, manalangin tayo, Panginoon. Lagi po kaming nagsusumamo sa iyo. Lagi po kaming nagpapakumbaba. Sapagkat tunay nga, Ama, wala po kaming may pagmamalaki sa iyo. Mababaliwala ang aming pagtitipon at pagsasama-sama sa aming lingguhang pagsamba, Panginoon, kung wala ang iyong presensya. So right now, Lord, we humble ourselves to you, O Lord. Truly, we need you, O Lord. Kailangan lagi namin ng iyong pangunguna. Patawarin mo po kami sa aming mga kakulangan at hayaan mo po sa oras na ito, mangusap ka, mangaral ka, magpalakas ka sa amin, Panginoon. At umaasa po kaming lahat. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, narito kami, umaasa kaming lahat. Nagwe-wave ang aming kamay sa iyo, Panginoon. Lord, nandito kami, kausapin mo po kami. Busugin mo po kami, i-revive mo po kami, Panginoon. Palakasin mo po kami in the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palapak sa ating Panginoong Diyos. Praise God, tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Branding. Bago ho natin pagpatuloy ito, magkakaroon ho tayo ng pag-games. Okay? Magpapag-game po ako at may premyo ako rito. Ayan, ha? Yung unang makakasagot, dito sa akin ipapakitang mga brand, kasi we're talking about branding, okay? Ay meron agad premyo. Ito po, ayan.
Okay? Sinong gusto nito? Ayan. Okay. So, number 1, pakipindot. Ayan. Ano kaya natin ito Sigurado kayo shell yan? Sumunod. Oh, isa pa. Oh, shell nga. Shell. Pakipindot. Yon, okay. Pero wala tayong kung sino mananalo no? So, ha? Unang lalapit dito, tatakbo, lapit mo De, ganito na lang, ha? Para lahat may chance, okay? Una, dito. Sumunod dito, sumunod dito, sumunod dito. Okay? So dito muna tayo magpapalaro. Yung unang sisigaw, ibabato ko sa inyo to, ha? Hindi, para tanggapin mo, ikaw yung nanalo, kung tama yung sagot mo. Okay? Sumunod! Sino nanalo? Ha? Wala pa rin Pakipindot ulit. Isa pa. Okay, Honda. O, saluhin nyo, sino man. Okay, ito, medyo, ko, kayang-kaya nyo rin. Dito naman, dito. Okay, walang sisigaw ng brand name. Tataas ang kamay. Yung sumigaw, disqualified na. Hindi na natin pasisimbahin sa church. Okay? Bawal ka na sa church kapag sinigaw mo agad yung sagot, ha? Kailangan taas ang kamay. Taas sasabihin ko, okay? Okay, ipakita. Si Johnson na una. Red Bull. Sure ka? Pakisunod. Pindot. Red Bull. Okay, dito naman. Okay? Dito taas ang kamay, bawal magsagot agad Yung sumigaw ng sagot, bawal na sa church. Okay? Biro lang po. Okay, pakipindot. Taas, okay. Si Joshua Olay? Sure ka? Pakipindot. Ay! Sakto. Okay, ito medyo mahirap-hirap. Dito naman. Dito, ha? Dito. Pakipindot. Dito lang. Oh, yun si Nak, yun yung nagsusuklay ng buhok. Diyan na una. Lace. Pakipindot nga. Sunod na Lace. Very good. O, pakiabot sa kanya to, Nak. Okay, dito. Kasi hindi kayo kanina Bawal sumigaw, taas kamay lang. Okay? Pakipindot. Taas. Okay, si na una. Pau. Amazon nga ba? Pakipindot? Amazon. Nako. Galing. Praise God. Palapakan naman natin yung mga nanalo. Ito kay Mami. Okay. Yung mga ipinakita natin ay mga logo ng mga brand na kilala at ating nare-recognize. Kaya nga natin nasagot kung sino sila. No, kasi pag sinabing branding, it tells who is or what is that product. So, meaning of branding. Pag-usapan po natin, ano ang ibig sabihin ng branding? The act of giving a company a particular design or symbol in order to advertise its products and services. Pag sinabi pong branding, ito ay isang pagbibigay sa kumpanya ng particular na anyo o disenyo o simbolo na nagpapakilala ng kanyang serbisyo o kung sino siya. Yun yung ibig sabihin ng branding. Pangalawa, the activity of connecting a product with a particular name, symbol, etc., or with particular features or ideas in order to make people recognize the product and to buy it. Hindi lang basta naglagay ng logo, hindi lang basta nagawa ng design, kundi nagpapakilala ito kung ano ang serbisyo at produkto nila. Halimbawa, pakibalik natin doon sa Amazon, pakipindot pataas.
Alam nyo ba yung ibig sabihin ng Amazon na yan? No, kung titignan nyo po, pakipindot pataas. Sige pa, yan. No? Yung smile, it's symbolizing yung kanilang serbisyo ay magbibigay sa atin ng tuwa. And then, from A, nakamula doon sa A, tuturo sa Z o Z. Ibig sabihin, lahat ng produkto from A to Z, meron sila. Okay? So, bawat logo, bawat simbolo ng isang brand ay may ibig sabihin. Okay? That's called branding. Pagbibigay ito ng simbolo, pagbibigay ito ng anyo, pagbibigay ito ng advertising sa isang produkto. Yun ang ibig sabihin ng branding. At for 4 weeks, pag-uusapan po natin itong topic ng branding. Kasi, sino ba tayo? Tulad niyan. Ano ba ang church? Ano ang dapat na tinataglay ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos? Ano dapat ang brand natin? Okay? That's why sabi ko may kinalaman ito sa anniversary because sa series din ito, i-release natin ang brand ng JTG Manila Church. Okay? I'm very excited sapagkat alam ko po, hindi lang natin ito i-release dahil sisimulan natin, kundi i-release natin ito sapagkat ginagawa na natin ito at upang lalo natin ma-identify kung sino at kung ano ang church na ito. Amen? Balikan po natin yung ating talatang binasa kanina. At dito tayo magsisimula ng series na ito. Galatians chapter 6 verse 17. From now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle and the absolute truth of the gospel. Dito po, listen, para bagang huling mga salita ito ni Pablo sa mga taga-Galatia o sa church ng Galatia, kung saan marami ang mga nagdududa sa kanyang pagiging apostol. Okay? Maraming mga nagtatanong kung totoo bang legit ang pagiging lingkod na Apostol Pablo. Sabagat may mga pumasok po sa church that time, ito yung mga Hellenista, ito po yung mga Judaizers, kung saan gusto nilang idikit ang Kristyanismo sa Judaismo. Okay? At sinasabi po diyan sa talatang niya, kung babasahin niyo po sa inyong mga tahanan, yung kabuuan ng Galatia, pinagtatanggol ni Pablo ang kanyang pagtuturo sa church. Kasi maraming nagsasabi, hindi siya totoong lingkod ng Diyos. Hindi siya totoong apostol ni Kristo. No? Marami ang mga nagsasabing siya ay espiya pa rin ng Roma. So, iba't iba yung kumakalat labang kay Pablo. Pero sabi niya, from now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle. Sabi niya, sa pamamagitan nito, alam ko, wala nang magdududa sa akin bilang pagiging absolute authority as an apostle of Jesus Christ. By ano? For I bear on my body the branding marks of Jesus. Sapagkat taglay-taglay ko yung brand, yung tatak, yung marka ng ating Panginoong Hesukristo. Ating pong pag-uusapan ngayon, ang unang series na ito, nauna kayo sa akin, ng branding marks of Jesus. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, branding marks of Jesus. Noong unang panahon, listen to me church, no, yung mga panahong nila Pastorito, yung mga panahong hindi pa uso ang internet, hindi pa uso ang telebisyon, hindi pa uso yung mga gadget na meron tayo. Ito yung mga way back 1900s, no? Maging noong mga panahon ng mga sinauna pa, no? 300 years after ng ating Panginoong Hesus ay mamatay, may tinatawag po talagang mga tatak ang tao. Tulad po nito, ito po yung nasa isang museo na kung saan makikita nyo po yung iba't ibang simbolo dyan na may kinalaman po kung sino ang may-ari, kung ano at nagpapakilala kung sino siya. Pag may tatakan na ganito, may tatakan ganyan, nagpapakilala kung sino o ano yung tinatakan na yon. Halimbawa po, mga kapatid, nung unang panahon, hanggang ngayon naman, ang mga hayop ay dinalagyan ng branding. Pakipindot. No? Ang mga hayop po, para malaman, lalo sa isang malawak
na feel, lalo nung unang panahon, hindi po uso yung mga penses eh. Hindi po yung uso yung mga bakod-bakod. No? Kaya ang mga hayop noon ay nilalagyan ng tatak para sumisimbolo kung sino ang may-ari nung hayop na yon. Baka man ito, kambing man ito, kabayo man ito. Or any cattle, no, nilalagyan ito ng branding upang magpakilala kung sino ang may-ari. Sumunod, nung unang panahon, kapag meron silang nakuwang, paikot-ikot kayo, nagugulhang kayo. No? Pagka ang isang bansa ay nanakop sa isang bansa, nakakuha sila ng mga slave, no? Sige, pakipindot na. Nilalagyan ito ng marking, ng tatak. Ang tawag po ito, brand of a slave. Okay? Meron din yung mga slave noon, nilalagyan talaga ng marka para magpakilalang sila ay mga alipin o merong may-ari sa kanila. Yan ang nakakalungkot noon. Yung mga alipin noon, nilalagyan ng marka. No? Kasi kapag ikaw ay alipin, wala kang karapatan sa sarili mo. Hindi ka malaya. Okay? Actually, meron pong pinakita sa isang museo na napicturean yung isang matandang kamay na may nakasulat na SS. Ang ibig sabihin, dalawang bagay. The branded hand of, may pangalan po itong lalaking, merong ano nito is Jonathan Walker. Ang ibig sabihin ng SS, dalawang bagay. Is emblem of slave stealing or slave savior, kaya SS. Ito ay sumisimbolo ng aliping ng nagnakaw. Kapag nagnakaw ka noon, lalagyan ka rin ng marka. Ikay isang nagnakaw na alipin. Or a slave savior. Dalawang ibig sabihin ng SS na yan. No? Double meaning. Pero pinapakilala pa rin, sila ay mga alipin. So nung unang panahon, nilalagyan ng marka, ng branding, ang hayop, ang tao, mga alipin, para ipakilala kung sino ang may-ari, kung ano at kung sino siya, anong kanyang nakaraan, kung anong kanyang ginawa. Kay Apostol Pablo at lingkod ng Diyos, pakipindot, ang kanyang marka bilang lingkod ng Diyos ni Kristo ay yung mga palo na kanyang tinanggap. Okay? Literally, nung sinabi ni Pablo, hindi sa pinagmamalaki ko at pinapatotoo ko, sabi ni Pablo, na ako nga'y tunay na lingkod ni Kristo at apostol ni Kristo, sapagkat taglay ko yung brand of mark, yung po sinasabi pong mark po doon, ay talagang taglay niya yung marka, yung mga sugat na naging peklat na sa kanyang mga likod at katawan. Yung marka na yon. At sabi niya, ito yung patotoong ako nga'y lingkod ng Panginoon. Now listen, church, tingin kayo lahat sa akin. Bakit natin kailangan pag-usapan ito? Number one, did you know darating ang time, ang tao ay lalagyan din ng marka ni Satanas. Ito ang sabi ng Revelation, chapter 13, verse 16 to 18. Listen to this. And he causes all, the small, and the great, and the rich, and the poor, and the free men, and the slaves. So walang itatangi dito, mayaman ka man, dakila ka man, mahirap ka man, alipin ka man, ikaw may malaya, to be given a mark on the right hand or on their forehead. Lalagyan din ng marka ni Satanas. Ito yung alam na nating lahat, yung marka ng the beast or 666. And he provides that no one will be able to buy or sell except the one who has the mark. Kapag meron kang mark, meron kang brand na yon, may tatak kang iyon, saka ka lamang makabebenta, saka ka lamang makabibili. Pero kung wala kang tatak, nung 666 na yon, hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng bumili. Imagine mo, kung hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng bumili. May pera ka, pero hindi ka pwedeng bumili. Hindi nyo ba alam, napapansin ngayon? Because of this pandemic, ang COVID-19, tingay lahat sa akin, pinapractice na ngayon ng tao na hindi ka pwedeng pumasok sa isang store nang wala kang face mask, face shield. Bandang huli, kailangan muna ng certification na ikaw ay vaccinated
bago ka makapasok sa isang mall, makapasok o makapunta ng ibang bansa. Hello? Doon pa lang yung sisimulan. Pero alam nyo po ba mga kapatid, basahin natin diretso ito. In the name of the beast, of the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and his number is 666 or 666. Parang titignan natin, nung bata ko, nung malaman ko ito, parang kung titignan ko, parang katahang isip. Parang hindi totoo, parang hindi pwedeng mangyari. Pero hindi nyo po ba alam, pakipindot, itong markang ito ay nangyayari na kasi noon ang isip ko, pag may tataka ganyan, barcode, 666. Di ba? Ewan ko kung yung mga lalo matatagal ng Christian, pag sinabi mong yung sa sinasabi ng Revelation, marka sa forehead o sa kamay, lalagyan ka ng barcode. Pero alam nyo po ba, ngayon, yung mark of the beast na ito, itong technology na ito ay nandito na ngayon. At marami na pong mga bansa, maging sa Japan. Ngayon po, lahat ng mga hayop doon, pusa, aso, mga mahal nilang hayop, mga ibon, nilalagay na po ng microchip. Para kung ito may mawala, pwede nilang hanapin through GPS. At ang mga tao, alam niyo po, thousands of Swedes sa Europe ay gumagamit na po ng microchip sa kanilang mga kamay. Teka, pastor, parang parang related sa sinasabi ng Revelation Hindi niyo man napapansin? Sino nakabalitang meron na ngayon yan? Sa mga hindi pa po nakakabalita, paki-research niyo po sa inyong mga computer, sa internet, na may mga tao na pong nilagyan ng microchip. Kung saan, nandun na yung identification nila, nandun na yung kanilang health profile. Ngayon, hindi niyo ba napansin sa Pilipinas, may pinopromote na tinatawag na One ID? Di ba? Passport, SSS, PhilHealth, hindi na iba't ibang license, driver's license, hindi na iba't ibang ID yan. Darating time, isang ID na lang. Nung bata pa ako, naririnig ko na ito Yung One ID na yon, listen to me church, kasi sa ating gitna ng ating mga mata nangyayari na ito ngayon. At sasabihin ba ng huli, nawawala nyo pati yung ID, isang ID na nga lang, nawawala nyo pa. Itatak na sa mga kamay. Now, bakit natin ito pag-usapan? Because we're talking about branding or marking. Naglalagay ng mark. Now listen church, hindi po lamang si Satanas ang naglagay ng marka at maglalagay ng marka. Bagkus sa mga anak at tinubos ni Kristo, ay tinatakan na rin ng marka ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ano sabi niya po sa Pablo? Balikan po natin yon. Sabi niya, for I bear on my body, sapagkat taglay-taglay ko sa aking katawan. Literal po, taglay niya po sa Pablo ang isang marka, ang isang brand na siya nga ay kay Kristo. Ano yon? Wounds, scars, and other outward evidence of persecution. This testify his ownership of me. Sabi niya po sa Pablo, ang merong may-ari sa akin, ito yung patotoo. Tignan niyo yung likod ko. Tignan niyo itong mga marka ko. Ito yung patotoong kay Kristo ko. Sinabi niya ito, balikan lamang natin yung ilang mga bagay tungkol kay Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Ganito ulit, pinagtatanggol niya ang kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Pinagtatanggol niya ang kanyang pagiging tagasunod ni Kristo. Sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita ako parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makilang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. So sinasabi niya doon sa binasa natin sa Galatia, dito pinapatotohanan niya paano siya hinagupit. Okay? Yun yung naging marka ng kanyang pagiging tagasunod ni Kristo. Now allow me just to share something bago ituloy ito. Tayo, minsan, nainitan ka lang, ayaw mo na pumunta ng church. No. Hello? Hindi ka na nabigyan ng pagkain. Anong pagiging
marka mo ng iyong pagsunod kay Kristo. Ito, hinagupit. Hello? Tayo konting pagdurusa lang, konting pagtitiis lang. Umaayaw tayo sabagat ang totoo, hindi mo pa tinataglay ang brand ni Kristo sa iyong buhay. Sumunod, sabi niya po sa Pablo, verse 25, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Gusto siyang patayin talaga. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Bakit siya nagpupuyat? Hindi dahil nagpe-Facebook siya o nagne-Netflix. Ang kanyang pagpupuyat ay dahil sa pangangaral at pagsunod kay Kristo. Yung iba sa atin, puyat na puyat. Alam niyo bakit kayo puyat? Tanong mo yung katabi mo, bakit ka ba lagi puyat? O wag mo nang sagutin kasi alam kong mapapaya kapag sinagot mo. Pero kay Pablo, kanya pinagmamalaki yung marka ni Kristo sa kanya ay ang mga tinis niya sa paglilingkod. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Hindi lang niya inaalala ang kanyang kalagayan, church, tingin kayo lahat sa akin. Ito yung marka ng pagiging tunay na lingkod ng Diyos, tagasunod ni Kristo. Sa kabila ng may dinadana sa pagsubok sa kanyang sarili, iniisip pa niya ang kapakanan ng iba. Hello? Sabi niya, sa kabila ng ganito'y nangyayaring hirap sa akin, bibigatin pa akong taglay-taglay. Iniisip ko yung mga kapatiran. Tayo sarili na nga lang natin, isipin natin, hirap na hirap pa tayo. Sa sarili mo mismo, natitisod ka. Hello? Sabi sa katabi mo, wag ganun. Sabi mo sa sarili mo mismo, tisod ka. Ang hirap naman nun. Pero si Pablo, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, wow, sabi niya, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Verse 29, kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan ang aking kalooban. Naranasan niyo na ba yan? Yan yung tunay na mga tagasunod ni Kristo eh. Yung mga kapatid mong nahulog sa kasalanan, hindi mo kinatutuwa. Hindi ka masaya ng iyong kapatid ay mapahiya, mahulog sa pagkakasala. Kasama kang nagdadalamhati sa kanila. Naranasan nyo na bang umiyak para sa inyong kapatid? Madaling sabihin Kristiyano, madaling sabihin tayo tagasunod ni Kristo, pero ano ang marka mo na nagsasabing ikaw nga ay kay Kristo? Ano yung sasabihin mong, ito yung marka ko. Sabi Pablo, tignan nyo yung likod ko. Tignan yung mga hirap na aking dinanas. Sasabihin nilang hindi ako lingkod ng Diyos. Ito mga dinanas ko sa paglilingkod ko. Tayo nakakalungkot. Pag pinag-usapan ng branding, iba-iba yung branding ng bawat isa sa atin sa kanilang pagiging Kristiyano. At wala doon, inaalis natin sa branding ng pagiging Kristiyano natin yung pagtitiis alang-alang kay Kristo. Ang gusto nating branding, mayaman, masagana, pinagpala. Hello? Ayos ang buhay. Kung titignan, parang napakasaya ng buhay, pamilya. Oo, kasama yan at gustong ibigay yan ni Kristo sa atin. Pero hindi laging ganon sa paglilingkod. Hello? Hindi laging okay lagi ang buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Dadanas ka ng hirap, dadanas ka ng persecution, dadanas kang ikay pagtatawanan, itatatwa ng ibang tao. Pero ano ang patotoo mo? Na ikaw nga'y tunay na anak ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos. Sa kabila ng mga tinitis mong yan, nagpapatuloy ka sa paglilingkod kay Lord. Bakit taglay mo yung marka ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap, pagod, malim. Ito nga yung binasa natin, magbubaya matinding gutom ang uhaw. So sinasabi rito ni Apostol Pablo, sa kabila ng iyan, verse 30, kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko yung aking mga kahinaan. Ang pinagmamayabang niya,
Hindi dahil na pagtagumpayan niya lahat ng iyon. Kundi pinagyayabang niya sa kabila ng lahat ng nangyaring iyon, sinamahan pa siya ng Panginoon. Nandoon yung biyaya at tulong ng Diyos sa kanya. Yun yung kanyang pagiging marka na may Kristo siya sa kanyang buhay. Tanong mo yung katabi mo, ano nang marka mo na nagpapatotong ikay anak ng Diyos? Ano nang marka mo na sasabing ikaw nga ay lingkod ng Diyos, tagasunod ni Kristo? Hello? Madaling sumunod, alam niyo po, ngayon sa panahon ngayon, susunod ka sa Facebook, follower, Instagram, Facebook, TikTok, isang click lang, follower ka na. Hindi po ganun kay Kristo. Hello? Hindi isang click lang, tagasunod ka na. Kundi kailangan makita sa iyong isang marka, isang brand, hello, na nagsasabing ikaw nga'y tagasunod ni Kristo. At yung markang iyon, nagsasabing sino ang may-ari sa kanya. Apostle Paul identified himself as a slave of Christ. Sabi niya, itong markang ito, nagpapatotoo na ako'y alipin ni Kristo. Sabi niya sa Philemon chapter 1 verse 1, Paul, a prisoner for Christ Jesus. Si Pablo, na bilanggo ni Kristo Jesus. Yung sinabi niya yan, mga kapatid, totoong bilanggo siya. Pero hindi niya tinitingnan kanyang sarili bilanggo ng Romano, bilanggo ng tao, kundi bilanggo siya ni Kristo. Hello? Bilanggo at alipin ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, as I study this branding, ngayon, sabi ko nga kanina, ang isipan ng maraming Kristiyano, pag Christian, ang branding, maayos sa pananamit, okay yan. Ang branding ng pagiging Kristiyano ngayon, kailangan mapera ka, magandang buhay mo, okay din yan. Gusto ni Lord yan. Pinapangaral natin yan. Pero paano kung inalaw ni Lord na ikay dumana sa pagsubok suliranin? At sa paglilingkod mo kay Lord, dadanas ka niyan. Sa pagsunod mo kay Lord sa kanyang kalooban, dadanas ka niyan. 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi niya po sa Pablo, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Sumunod kayo sa akin. Kayahin niyo ako bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. Kasi mga sundalo noon, nilalagyan din sila ng marka bilang sundalo. Di ba mga sundalo, para makilala mo kanilang rango, meron silang brand o meron silang marka kung sino sila. Ang army, iba ang brand niyan. Ang navy, iba. Iba ang mark ng isang pulis. At meron silang mga mark para makita kung anong kanilang kalagayan. Kay Pablo, yung suffering bilang anak ng Diyos, yung dinanas niyang paghihirap, yun ang marka niya bilang sundalo ni Kristo. Yun ang kanyang ipinagmamalaki. Ano ko sa inyo, tingin kayo lahat sa akin, meron ka na bang tiniis alang-alang kay Kristo? Tanong mo yung katabi, meron ka na bang tiniis alang-alang kay Kristo? Meron ka na bang suffering na dinanas dahil gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ulitin ko yung sabi ko kanina, minsan napakalit pa lang ng suffering natin, gusto na natin umayaw. Hello? Wala ka lang pamasahe, kaya mo naman lakarin, kung titignan mo, hindi ka na pupunta ng church. Dahil puyat ka lang kagabi, at inaantok ka ba, ayaw mo nang maglingkod, ayaw mo nang pumunta ng church. Nasaan na yung marka ng ating pagiging sundalo at alipin ni Kristo? Sa panahon natin ngayon, parang wala na. Ang gusto natin marinig, sabi nga ni Apostol Pablo, sa uling panahon, ang mga tao gusto nilang pakinggan yung magkikiliti na kanilang mga tenga. Hello? Pero pag sinabi mong, tulad ni Pablo, a brand of Jesus Christ is my suffering, yung paglilingkod ko, yung aking mga tiniis, yun na nagpapatotoo. Ako nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Sa Amerika ngayon, meron pong nangyayaring kaguluhan actually, kung nababalitaan nyo po. Pagkatapos kumalat yung nag-viral, yung tinatawag na Black Lives Matter, ngayon naman nauuso ngayon, ina-assault, ina-atake, sinasaktan yung mga Asian. Sinakakabalita noon.
Naglabasan ngayon, Asian Lives Matter kasi may mga Pilipino, Chinese, Korean, basta Asian ka. Sa Amerika, hindi na tinitingnan kung ikaw ay Hapon, Koreano, Indonesian, Malaysian, o Pilipino. Basta sa kanila, Asian. Mukhang Chinese lahat yan. Inaatake nila. Sinasaktan, binabato yung mga bahay nila, no? Yung mga negosyo, ginugulo. Marami na pong Asian. No? At para bagang sa Amerika, lalo yung ibang mga taga doon, black man yan o puti, ang tingin nila pag Asian ka, hindi ka Amerikano. Asian ka. Pero isang lalaki, ewan ko na napanood nyo na ito, no, nakalimutan ko yung kanyang pangalan, isang lalaki na mukhang Asian talaga, Chinese Asian, kung saan humarap siya doon sa Kongreso. At ang sabi niya, gusto niyo bang ipatotoo ko sa inyo kung ako'y isang Amerikano? Itsura ko, Asian, ilong, kulay, yung mata, singkit. Pero sabi niya, ipapatotoo ko sa inyo kung paano ko naging Amerikano. At naghubad siya sa gitna ng Kongreso. Sabi niya, isa akong sundalo. Ewan ko sino nakapanood niya yan. At sabi niya, ito yung mga sugat kong tinaglay. Kasi parang nasugatan siya sa isang bomba, digmaan, labanan, habang siya ay nakikipaglaban para sa Amerika. Sabi niya, ano pa ang patotoong ako'y tunay na Amerikano? Sabi niya ito, yung mga sugat ko sa aking katawan. Marami ang nagiyakan, marami mga na-touch dito sa sinabi ng lalaking ito, sapagkat ang pagiging Amerikano ay wala doon sa kulay, wala sa mata, wala sa ilong, kundi kung paano mo tinaglay yung pagiging Amerikano. Ganon din naman sa mga Kristiyano. Listen, hindi dahil laging nasa church ka, hindi laging active ka sa mga ministry, active ka sa mga ginagawa mo sa loob ng simbahan. Hindi porket meron kang alam na verse at yung t-shirt mo may nakalagay na Christian note quotes dyan, Kristiyano ka na. Kailangan taglay mo yung marka sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa iyong puso, yung tunay na pagiging Kristiyano. All believers should bear some evidence of their faithfulness to Christ. Jesus as mark. Kailangan ng bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya ay magtaglay ng ebidensya. Hello? Ng iyong katapatan kay Kristo. Kasi kung titingnan tayong lahat, at tatanungin tayong lahat, sasabihin natin Kristiyano tayo. Pero ano na ang brand of mark mo ng ikay pagiging tunay na Kristiyano? Sa bawat pagtitis na yung pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, ay tinatanggap mo ang marka ng pagiging alipin at tagasunod ni Kristo. Kasama yan eh. Sabi sa tabi mo, kasama yan. Gusto mong taglayin yung marka ng pagiging tunay na anak ng Diyos, taas ang kamay. Sino gusto magtaglay ng totoong marka, totoong brand ng pagiging Kristiyano? Na pag tinignan ka, hindi na magdududang tunay ngang anak ka ng Diyos, tunay ngang naglilingkod ka kay Lord. Paano? Ano man ang iyong tinitis ngayon, ano man ang iyong suffering, ano man ang trials mo ngayon, pagtagumpayan mo. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya, huwag kang aayaw, huwag kang susuko, huwag kang aatras, huwag kang liliban, manatili kang tapat sa paglilingkod kay Lord. Kung meron mang pagsubok, lahat naman tayo sinusubok. Amen ba? Huwag mong ipagpapalit ang iyong pananampalataya dahil lamang sa gusto ng iyong laman. Kasi may taglay-taglay kang marka ng pagiging Kristiyano. Christian suffers as we wait for Jesus to return. Kasama sa buhay Kristiyano habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo talagang darating yung suffering kay Lord. Amen? Tingin kayo lahat sa akin. Pinapractice na sa panahon natin ngayon ang pwedeng mangyari sa mga huling panahon. Matagal na yung sinasabing huling panahon, pero we are living in the last minute of the last days. Nasa mga huling minuto na po tayo. Kaya nila palang ipagbawal ang pagsamba. Kaya pala nilang ipagbawal ang gathering. Meron ko napanood sa India, ewan ko napanood nyo po, sa India, pati yung mga mosque doon, pinapasok na. Pinagbabawal na yung pagsamba doon. Yung isang pastor na nagkakasal sa India, pinasok ng mga pulis, nalungkot ako dahil yung pastor pinagbabatukan.
Kala mo batang binabatukan. Kaya na nilang gawin ngayon yan. Pero, bahagi yan. Hello? Paano kung bigla tayong pasukin dito? Hello? Anong gagawin natin? Magdi-deny tayo, ay, hindi ko taga rito, na-invite lang ako. Hindi ko nga alam ano ba to. Akala ko nga anong meron eh. Parang kwento ko lang uli sa inyo, naalala ko itong kwentong ito. May isang lalaking nakaitim, ang haba ng kanilang suot. Para kung titignan mo, talagang mga hoodlum yung itsura eh. Pumasok sa simbahan. Sumigaw sa harap nung habang nagwo-worship yung mga tao. Binuksan yung coat nila, puro baril ang laman. At ang sabi nung lalaki, lumabas lahat ng gusto pang mabuhay. Alam nyo, nagtakbuhan yung mga tao kasi may mga baril eh. Nagtakbuhan, pati yung ibang mga worship team. Nakipagsikuhan po dun sa membro eh, awaw na! Nagtakbuhan sila. Pagkatapos, hinanap yung pastor. Nasaan yung pastor dito? Siyempre, si pastor, di pwede tumakbo. Pero may kwento rin sa, sa Saudi. Mamaya kwento ko sa inyo. True to life story yun. Hinanap ng dalawang lalaking nakaitim na puro baril. Nasaan yung pastor dito? Lumapit! Ako, yung pastor gusto ituro yung iba eh. Kung pwede lang eh. Sabi nung pastor, ako po. Sabi ng dalawang lalaki, Pastor, pwede na tayo magsimula ng gawain. Nag-alisan ng mga ipokrito at ipokrita. Sa loob ng church, alam nyo, ilang kaya talaga ang tunay na mananamba ni Lord? Ilang kaya talagang totoong may marka ng pagiging alipin ni Kristo? Paano natin malalaman yan? Sa suffering mong dinadanas, aayaw ka ba? Dahil lang sa suffering na yan? Sabi po sa Pablo muli, 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin. Ngunit di kami nalulupig. Kung minsan ay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan. Wow! Lagi mong taglayin sa iyong katawan, yung marka ng tunay na tagasunod ni Lord. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Para itong katawang ito may suffering man, lalong naluluwalhati si Lord. Kung nagsasuffer ka dahil gutom ka, pupunta ka ng church, okay lang. Gutom lang yan eh. Amen? Nakakahiya naman kung ang isasuffer mo dahil lang sa pinagpapawisan ka, ang init naman dito, ayoko na. Hanap na lang ko na isang church na mas malamig. Dumuon ka, kapatid. Bukas ang pintuan. Hindi ka pinipigilan. Pero nawa, pagpunta mo doon, totoong maging tagasunod ka ni Kristo at anuman ang daanin mong pagsubok sa buhay, manatili kang tapat kay Lord. Hindi naman pinag-usapan, dumito kayo lang eh. Kundi kung saan ka tinawag at pinili ng Diyos sa simbahan. At taglayin mo lagi sa iyong katawan yung pagiging tunay na marka ng tagasunod ni Lord. Kasi ang paglilingkod kay Lord, suffering equips us for ministry. Yung suffering, kasama yan kasi i-equip ka nito sa paglilingkod. Kung ikwento ko nga kanina kay Brother Johnson, yung nagsisimula ako maging pastor doon sa Rosario Ligtong. 21 years old ako noon, nung ako ay magsimulang mag-pioneer ng church. Naalala ko, tuwing sasakay ako ng bus for the glory of God, ang init ko kay Lord eh. Alam niyo, dapat mangyari sa inyo tunay na mainit kay Lord. Bawat sakay ko ng bus for the glory of God, nangangaral ako. Kaya sabi ko, natutuwa ako sa mga kapatid natin, sa jeep at bus ay nangangaral. Kasi kailangan natin gawin yan eh. So, sumasakay ako sa bus, pag nasa bus na ako, maya-maya tatayo na ako para mag-preach sa mga taga-bus. Marami akong karanasan sa bus. Meron nakalimutan kong magbayad. Pagbaba ko, sabi sa akin, huy, pa-preach ka ba? Di ka pa bayad, huy. Naranasan kong may nagbayad sa akin sa loob ng bus. Naranasan kong may nag-love gift sa akin sa loob ng bus. Naranasan kong sigawan ako nung nangangaral ako. Ang daming karanasan. At nung ako'y naglilingkod doon, nakakatuwa sapagkat 5 lang ang miyembro ko, pero kung mag-preach ako, kala mo 1,000 yung kausap ko. Kala mo talagang
21 years old, 22 years old. Kung mangaral ako, yung isang membro ko, alam nito, hindi ako sinungaling. Yung isang membro ko na isang abogado, natutulog tuwing magpipreach ako. Pag siya na ang magsasalita, kasi siya yung offering, gising na gising. Pero pag magpipreach ako, tulog. Pero naranasan ko, pinakita sa akin ni Lord na kaya kang pagpalain ng Panginoon eh. Naranasan ko, nung ibigay sa akin yung pastor share, pagkapa ako makapal. Sabi ko, Lord, excited ako. Sabi ko, saan po yung CR? Alam mo yung mga pastor, pag naabutan ng sobre yan, naghahanap lagi ng CR yan eh. Di ba? So, hanap ko ng CR. Pagdating ko sa CR, pagbuklat ko, tigi 1,000 ang kapal. Sabi ko, Lord, ang sarap magpastor. Grabe. Kung laging ganito, Lord. Eto ang buhay ko, Panginoon. Talaga naman. Yung pala, una't huli na yun. Hindi na nasundan yun. Ang mga sumunod na mga gawain namin ni piso, wala na akong natatanggap. Ako na yung mag-aabono, pamasahe ko, pagkain ko, wala akong maiuwi. So, paano na ito? Siyempre, no? Kailangan mo ng pamasahe, kailangan mo kumain. May kasama akong mga katuwang ko sa ministry, paano ko sila papakainin. Pero kasama pala yun. Nanya kayo? Kasama yung mga suffering na yan. Pagtatawanan ka, lalaiting ka, mukha kang bata. Totoo ba yung sinasabi mo? Alam mo na ba yung kinikwento mo? Pero i-equip ka dito sa ministry. I-equip ka kung paano ka. Sabi ko nga sa mga nagpapayuniring, hindi mahalaga na malaki agad ang church nyo. Ang mahalaga, ikaw yung tinuturuan ni Lord sa paglilingkod. Ikaw yung hinuhubog ng Diyos. Alam niyo po ba kapag kayo naglingkod kay Lord? Hindi laging maayos o maganda lagi. May mga time na mabibigatan ka sa paglilingkod, pero nawawa kang hihinto. Sa kabila naglilingkod ka, pagagalitan ka pa, huwag kang hihinto. Naalala ko noon, convention ng JTG, ginanap po doon sa Elorde Gymnasium sa Parañaque. Hindi ko makakalimutan ito. Buong gabi, pinapractice ko, ako yung director lagi sa production that time. Pinapractice ko yung production at inayos ko pa yung buong stage. Kasi stage director po ko, alam ng mga kasama ko na noon, lagi kapag may gawaing malaki, lagi ko tinitiyak ano mangyayari sa buong stage. So, magdamag hanggang kinabukasan, nandun ako sa gawain, tinignan ko yung ayos ng mga upuan, ayos lahat, wala akong halos pahinga. Pag uwi ko ng bahay, sinalubong ako ni Bishop Boy Ramos. Papunta na sila ng church, ako naman kauuwi lang. Sabi sa akin ni Daddy, O Blen, pati ka pa nagbibihis. Anong oras na? Saan ka ba galing? Doon po ako galing. Huwag ka nang pumunta doon, ha? Hindi ko gusto makitang nandoon ka. Naiyak ako. Doon nga ako galing. Ako nag-ayos ang upuan, ako nag-ayos doon. Hindi na ako pupunta. Talaga naman yung puso ko, parang, pag naalala ko, talagang ngayon, naiyak ako eh. Sabi ko, ano ba yun? Ako yung napagod, tapos hindi ako pwede pumunta doon. Dahil nakita lang ko, hindi pa nakabihis. Di umiiyak ako. Sabi ko, sige, hindi na ako pupunta. Punta ako sa kwarto ko, naglock ako ng pintuan. Maya-maya kumakatok si Daddy. Glenn, kasi nakita niyang na ano ko eh. Kumakatok, buksan mo yung pinto. Pagbukas ng pinto, sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, sabi niya, anak, tinuturuan lang kita sa paglilingkod sa Diyos. Umiyak ko, sabi ko, hindi na ako pupunta. Ayoko na. Sabi sa akin, hindi ka pwedeng hindi pumunta dahil ikaw ang magwe-welcome sa mga tao. Biri mo sama-sama ng loob ko, di nagbihis ako. Pagdating ko ng gawain, nandiyan lahat ng pastor, ako pa magwe-welcome. Yung parang, kailangan di pa bang magwe-welcome ka, kailangan masaya ka? Pero malungkot ako. Marami, totoo lang. Alam ko lahat kayo, mga naglingkod na kayo, marami kayong karanasan. Pero baunin nyo lahat yun. Taglayin nyo lahat yun sa inyong isipan at puso, sapagkat kasama yan, yung suffering na yan, mag-i-equip sa'yo sa ministry. 2 Corinthians chapter 1, verse 4, who comforts us in all affliction. Christ comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in affliction.
with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Kung ano yung tinanggap mong comfort kay Lord, ganun din naman mag-comfort ka sa iba. Ibig sabihin, kapag naranasan mo na isang bagay na pagtagumpayan mo, pwede mo sabihin sa kanila, kasama yan sa paglilingkod. Pagtatawanan ka, lalaitin ka, duduraan, ang dami. No? Tatakutin ka, mumurahin ka. Hello? Hindi pa nga natin nararanasan murahin. Dahil naglilingkod ka kay Lord. Kasi pagka minura ka, mumurahin mo rin eh. Kaya hindi inaalaw ni Lord eh. Tama? Naranasan namin, pinagwikaan kami na kung ano-ano. Napahawang kasinungalingan, hindi totoo. Kung ano-ano sinabi sa amin. Dahil sa paglilingkod namin, nasabihan akong peking pastor sa gitna ng kongregasyon. Sabi sa akin, itong pastor na ito, si Glenn, hindi pastor yan, peking pastor yan. Nandoon yung mga sila Jericho, sila James, na dinidisciple ko na sa gitna ng tao, ginanon ako, hindi totoong pastor yan. Siyempre ikaw, anong mararamdaman mo? Ha? Sa kabila ng 5 taon ako nagpapaso sa'yo, hindi pala ako totoong pastor. Pero kasama yun eh. Naalala ko, sabi pa sa akin ni Bishop Boy Ramos, anak, pagdating dito, nung mag-asawa, kinikwento ko ito, hindi para anumang bagay, para sabihin lang sa inyo, bahagi yan eh. Listen to me. Sabi sa akin ni Bishop Boy Ramos, pagdating ng mag-asawa rito, Blen, itong gagawin mo ha, hingi ka ng sorry. Ako pa hingi ng sorry? Ako yung dinuro, ako yung sinabihang bakla. Grabe. Pero sabi ko, sige po, kung yun ang dapat gawin. Pagdating ng mag-asawa, humingi ako ng sorry. Pero hindi natapos pa doon. Tuloy-tuloy pa rin. Ang dami pa rin persecution hanggang sa isinara na yung church. At ang sabi, ito na yung huling linggo ng Glenn na yan dito. Hindi na siyang pastor natin. Kasama yun eh. Suffering, kasama yan sa paglilingkod. Kasi alam niyo po, most of the Psalms were born in difficulty. Most of the epistles were written in prisons. Most of the greatest thoughts of the greatest thinkers of all time had to pass through the fire. Ang JTG Manila, alam niyo po, saan kayo pinanganak? Itong church nito, sa gitna ng suffering. Sa kabila ng meron kami dinadamdam mag-asawa sa persecution na kung ano-ano sinasabi sa amin, sabi namin itutuloy ang church at ito na tayo ngayon. Ipinanganak ang JTG Manila because of suffering. Kasama yan. Bakit? Gusto kang patatagin ni Lord eh. Kailangan magkaroon ka ng patotoo. Nataglay mo nga na ikay talagang lingkod ng Diyos at alipin ng Panginoon. Kasi kung wala pa ha, akala mong paglilingkod, sayo-sayo lang. Ako dancer din ako, matagal akong dancer eh. Ang tagal ko naging dancer ng church, yan ang unang ministry ko. Talagang tuwan-tuwa ako sa pagdadance ko. Pero, maliit na bagay pa lang yan eh, sa paglilingkod kay Lord. Paano kung tanggalin ka sa pagsasayaw? Paano kung tanggalin ka sa pagkanta? Paano kung tanggalin ka sa iyong posisyon? Pagtutuloy ka pa rin ba? Ano nga ba ang marka mo ng pagiging tagasunod ni Kristo? Ministry? Ang ministry ay nagiging matatag sa kabila ng pagsubok at suliraning nagpapatuloy ka. Sabi sa katabi mo, magpatuloy ka sa kabila ng may pagsubok. Hindi ko na gusto tapusin ito sapagkat the Lord just impressed in my heart. Meron pa po akong ilang mga slide. What are the brand marks of a true believers? Pakipindot. May 5 po ako nilagay dyan. But the Lord just impressed in my heart. Ang gusto ng Panginoong Hesus sa ating lahat, tingin kayo lahat sa akin, magta-12 years na po tayo. As a church, ulitin ko na ipanganak ang JTG Manila because of suffering. Ilang buwan kaming umiiyak, alam ng Diyos yan. Nangayayat ako. Sabi ko nga, first time ko makakita yung pangako, lumabas talaga eh. Dahil sa pag-iyak, pagtatanong kay Lord, ang sigaw ko noon, justice. But the Lord is good. Hindi natin maunawa lubusan ang plano ng Diyos sa ngayon. Pero manatili ka lang tapat, magpatuloy kay Lord. Taglay mo lagi sa iyong katawan na ikay alipin ng Diyos, na ikay tagasunod ng Panginoon. Ano man nagdanasin mong hirap, kapatid, sino ka sa katabi mo, ano man pagsubok ka dumating, ano mang trahedya sa buhay, ano mang mga pagsubok na darating, magpatuloy ka kay Lord.
Tuloy lang. Lalaitin ka, paghagalitan ka, pagtatawanan ka ng iba. Hello? Hindi ka mauunawaan sa iyong desisyon. Pero simigi ka lang. Magpatuloy ka. At sang araw, yung mga marka ng sugat na iyong tinanggap dahil sa pagtitiis mo, sasabihin mo sa kanya, ito yung patotoo. Ito, tunay ngang lingkod ako ng Diyos. Pero kung wala ka pang marka, kapatid, patunayan mo. Ngayon, kung may tinitis ka kay Lord, maglumaban ka. Ipagtanggol mo ang church, ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya, ilaban mo ang iyong paglilingkod kay Lord. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Sabi ng Apostol Pablo, for I bear on my body the branding mark of Jesus. The wounds, the scars, and other outward evidence of persecutions. This testify to His ownership of me. Nagpapatotoo ito kung sino ang may-ari sa akin. Kami mga pastor nyo, hindi kayo ang may-ari sa amin. Kaya hindi nyo pwedeng takutin ng pastor. Hindi nyo pwedeng pagmalakihan ng pastor. Kasi hindi kayo ang may-ari sa amin. Hindi kami for sale. Hindi kami mabibili. Meron sa akin isang araw, ikwento ko lang sa inyo. Nagpapastor na daw siya sa Samar. Tuwan-tuwa ako nung marinig ko. Ganda nung entrada niya sa akin eh. Kasi binago siya ni Lord. Ganda ng mga sinasabi ng kanyang bibig. Bandang uli, bumitaw ng isang kwento. Pastor, kailangan ko lang ng pera. Kasi meron akong gintong tinabi at gusto kong ibahagi sa'yo. Kung titignan mo yung kwento niya, kala mo totoo. Gumamit pa siya ng kwento noon. Nung chinek ko sa internet, totoo nga, may nangyaring ganung aksidente. Pero sabi ko sa kanya, hindi mo ko kayang takutin o tuksuhin sa pera. May ginto man o wala, mayaman o may kasaganaan man, lingkod na ako ng Diyos eh. Ang inaalala ko, ikaw, gaano ka katotoo sa Diyos. Tutulong ako sa iyo, hindi dahil, sabi mo, ipapalit mo ng ginto, hindi. Tutulong ako sa iyo dahil baka kailangan mo ng tulong. Hindi kami for sale. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka for sale. Huwag mong ibenta o ipagpalit ang paglilingkod mo o pagiging lingkod ng Diyos mo. Dahil lamang sa nasa ng laman na natutukso ka at pagpapalit mo na parang si Job o si Jacob, nagutom, sabi niya sa kanyang kapatid na si Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay. Kung mamamatay naman ako sa gutom. Pinagpalit niya ni Esau ang kanyang pagiging panganay kay Jacob. Huwag mo ipagpapalit, kapatid. Lingkod ka ng Diyos, pinili ka ng Panginoon. May plano sa iyo ang Diyos. Ipaglaban mo at ipagpatuloy mo kung meron ka mang tinitiis isang araw. Oo, may sugat ngayon. Ang hirap dalhin. Yung mga tinataglay mong paglilingkod, walang nakakaunawa sa iyo at papayagan niya ng Diyos. Listen to me, tingay lang sa akin. Papayagan ng Diyos na kahit may mga tao naman dapat tatapik sa'yo, tutulong sa'yo, pero hayaan ni Lord na wala. Hahayaan, papayagan ng Diyos, walang tatapik sa'yo, walang magsasabi sa'yo, magpatuloy ka, tutulong sa'yo, wala. Bakit hinahayaan ng Diyos yun? Kasi gusto kanyang i-equip. Para sa mga sugat na tataglayin mo sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod, isang araw marka na lamang yun. At sasabi mo, nakita niyo ba yung markang to? Sapagkat ako'y tunay na naglingkod kay Lord. What is your mark? What is your brand as a mark na lingkod kayo ni Lord? Meron na ba kayong patotoo? Ipunin natin yan. Taglayin natin yan. Sapagkat walang pinakamasarap sa buhay ng tao kundi ang maglingkod sa Diyos. Let us worship the Lord right now. I feel the anointing of God. Purihin, sambahin natin ang Panginoon. Tanging sa'yo, sa'yo mananalig,
Kahit may pagsubok man, para bang ulan, sabisin mo pa rin ako mananangan tanging sa'yo. Sa'yo, ako'y mananalig, pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo mula pa noon hanggang Listen, church. ngayon. Nawa maging ganito yung ating puso kay Lord. Na Lord, pasaganain mo man ako o hindi, sa'yo ako. Paghalingin mo man ako o hindi magbabago ang puso ko sa'yo. Hallelujah. Bagkus sa lahat ng pagsubok o pagtitiis sa aking daranasin, tataglahin ko araw-araw sa aking buhay ang marka ng pagiging alipin ni Kristo. Hingin mo sa Diyos ang tulong ng lakas na kahit anong mangyaring pagsubok sa iyo, ano man ang dumating na trahedya, ano man ang pagtitiis sa paglilingkod, sasabihin mo pa rin kay Lord, Lord, ako'y sa'yo. Amen. Para ako sa'yo. Yes, God. Hallelujah. Nalalaman mo, Salamat po, Lord. panatag ang kalooban ko. Di ko man sabihin, laging ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko'y isa na lamang ang hinihiling. Dalangin ko'y iyong pakinggan. Di ako humihingi ng mga bagay na ayon lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sabihin mo pa rin ako mananangan tanging sa'yo. Sa'yo, ako'y mananalig, pagkat ang buhay ko nakalagak sa'yo mula pa noon hanggang ngayon. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok ba na para pang ulan, sabihin mo pa rin ako mananangan tanging sa'yo. Sa'yo, ako'y mananalig, pagkat ang buhay ko nakalagak sa'yo mula pa noon hanggang ngayon. Mga kapatid kay Lord, mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi natin kailangang magpamalakihan ng ating mga tiniis kay Lord. Bagkus sa bawat marka na ating tinaglahi ay sa ating pagsunod kay Lord. Hallelujah. Isa lamang ang sasabihin natin. At bawat sugat na gumaling, bawat hagupit sa paglilingkod na ating napagtagumpayan, lahat ng yan pag tinuturo natin sa ating katawan ng bawat dating tiniis, isa lang ang sasabihin natin, tulad ng sinabi ni Pablo, kung may pagmamalaki ako, hindi ang aking sarili, kundi si Kristo sa aking buhay. Hallelujah. Sapagkat nagawa lamang natin ang mga bagay na ating nagawa. Napagtagumpayan natin ang mga bagay na dapat natin pagtagumpayan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya walang ibang mapasalamatan. Wala tayong dapat ibang paglingkuran, alayan ng buhay, kundi ang ating Panginoon. Sa oras na ito, the message of the Lord is very clear tonight. Ipagmalaki mo, taglayin mo sa iyong katawan, sa iyong buhay, ang isang marka ng tunay na anak ng Diyos.
Kausapin natin si Lord individual, taas natin ating Amen, kamay. Lord. As we continue worshiping Amen, the Lord, Lord. I want you to again, once again, Yes. dedicate your life to God. Oh, Lord. Sige po, muli mong ibigay ang buhay mo kay Lord. Sabi mo, Lord, nandito ako. Oh, Lord. Maglilingkod sa'yo. Yes, God. Inaalay ang buhay ko sa'yo. Lord. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok Come on, church! na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananalig sa'yo. Sa'yo lang. Sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko nakalagat sa'yo mula pa noon hanggang ngayon. Tanging sa'yo, sa'yo, Lingkod ka ng Diyos! Pinili at tinawag ka ng Panginoon! na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananangan. Tanging sa'yo, sa'yo, Hallelujah! ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo mula pa noon hanggang ngayon. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Hallelujah! Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananangan. Tanging sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagat sa'yo mula pa noon hanggang ngayon. Listen, church. Bawat isa sa atin ay nasa proseso ng Diyos. Dapat mong makita, pinoproseso ka ng Panginoon. Hindi para agad pagpalain. Kasi baka pagka naranasan mo agad ang blessing ng hindi ka handa, yung pang maging dahilan ng pagkalayo mo kay Lord. Bagkos sa iyong paglilingkod, hindi ka man naunawaan ng iba, meron mang mga bagay na tinitiis. Lumabang ka't magpatuloy. Patatagin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kasama yan, hinuhubog ka lamang ng Panginoon upang lalong maging kagamit-gamit sa Kanyang harapan. Lord, iba-ibang pagsubok at dinadanas ang bawat isa sa amin. Meron dito, galit na galit ang magulang mo sa iyo, sa iyong paglilingkod kay Lord. Halos itakwil ka. Hindi ka maunawaan sa iyong ginagawa. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Isang araw, pag nanatili kang tapat na naglilingkod sa Kanya, hindi natutulog ang Diyos. Isang araw, kasama mo ang pamilya mo na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Yes. Kung tinitis mo sa paglilingkod, wala kang pinansyal, walang nakasuporta sa'yo, okay lang. Hindi ka man naglilingkod sa pera. Kung tingin mo'y kulang, hayaan mo lang ang Diyos sa pamagitan ng mga kulang na yun, makagawa ang Diyos ang himala sa iyo. Nakita mo kung paano kang ang 2 isda, 5 tinapay ay paramihin ng Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Makita lamang sa iyong puso na nagpapatuloy ka sa Diyos. Hindi laging masaya, hindi laging cloud nine ang paglilingkod kay Lord. Ang totoong branding ng marka ng pagiging anak ng Diyos ay may pagtitiis, may suffering. Hallelujah. Manalangin tayo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Ikaw na tumawag at pumili sa amin ay lagi pong bigay sa amin ng lakas. Kung titignan namin ang aming mga sariling kakayanan, kulang ho kami. Di namin kaya.
Parang aayaw kami, susuko kami. Pero saan pa ba kami pupunta? Ano pang babalikan namin? Wala na. Kundi magpapatuloy kami sa iyo. Ihanda mong patuloy ang aming puso. Amen. Marami sa atin na narito, church, ang pinili tinawag ng Diyos. Ihanda mo ang iyong puso sa Diyos. Ihanda mo ang iyong buhay sa paglilingkod. Italaga mo ang iyong lakas, panahon, husay na ibinigay sa iyo ng Diyos para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Nandito kaming lahat as one church. Panginoon, Yes, Lord. itinatalaga namin muli Yes, Lord. ang buhay namin sa iyo. At taglayin namin sa aming katawan ang marka ng pagiging alipin ni Kristo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sige po, purihin natin si Lord sa oras na ito. Thank you, Lord. Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Bago tayo umupo, umawit kay Lord, pwede bang yumakap ka, kapatid mo? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi mo, magpatuloy ka lang kay Lord. Amen. Masakit yung sugat sa paglilingkod, pero gagaling yan. Amen. 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 At siya'y magiging marka. Yes. Wow! Amen. Magiging marka ng iyong pagsunod kay Lord. Hallelujah. Magpatuloy ka, sabihin mo sa'yo katabi. Magpatuloy ka lang. Diretso ka lang. Huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Oh, hallelujah. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bising mo pa rin ako'y mananang ang tanging sa'yo. Hallelujah. Ako'y mananalig pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo mula noon hanggang ngayon. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bising mo pa rin ako mananang ang tanging sa'yo. Sa'yo, ako'y mananalig pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo mula noon hanggang ngayon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Isang bagay na gusto kong ipagmalaki at ipagsigawan. Sa church na ito, marami ang tinawag at pinili ni Lord. Hindi tinignan ni Lord yung husay mo, yung galing mo. Hindi tinignan Diyos ang iyong nakaraan. Kundi nakita niya ang puso mong nagnanasang maglingkod kay Lord. Kaya gusto kitang encourage. Dumiretso ka lang, tumuloy ka lang, lumabang ka lang. Yes. Gampanan mo yung tungkulin mo sa Diyos. Amen. May Amen, nakakapansin man o wala. May pumapalakpak man sa'yo o wala. Magpatuloy ka. Yes. Taglayin mo araw ang subok. Merong mga apoy na darating sa'yo. Halos mamamatay ka na. Pero mga tunay na anak ng Diyos, inaalmusal natin ang pagsubok. Woo! Sabi mo sa katabi mo, inaalmusal ko yan. Yung mga tinitay sa paglilingkod, almusal ng mga anak ng Diyos yan. Hallelujah. Huwag kayong maniwala kung ang laging sasabihin sa iyo, ang paglilingkod ay pagpapayaman, yayaman ka, sasagana ka. Hindi automatic yon. Oo, darating sa iyo kapag nasubok ka, napatunayang lingkod ka ng Diyos, kaya kang pasaganain ni Lord. Pero kung hindi ka mang pasaganain, kung hindi ka mang payamanin ng Diyos, ano? Hindi naman nasusukat ang buhay ng tao sa dami ng kanyang kayamanan. At ang kayamanan natin dito sa lupa, iiwanan lang din natin yan. Bagkus kung pasaganain man tayo ni Lord, para pa rin sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah! Sige po, palapakan natin ang Diyos ng malakas. Woo! Amen!